Good morning, good afternoon, and good evening sa amang panig ka ng mundo. Ang topic natin tonight is how to 3x your portfolio in just 12 months. Crypto portfolio to be exact, without leaving your day job, your 9 to 5 job. So, whether ang ang 9 to 5 mo is sa umaga, 9 a.m. to 5 p.m. or ang 9 to 5 mo is sa gabi, 9 p.m. to 5 a.m. So, isang malaking tanong, kailangan bang mag-quit or mag-full-time para kumita ng sizable income sa trading or kaya naman ng part-time? So, yan ang question natin tonight. So, if you're interested, please type interested. So, let me ask you guys this question. Ito muna tayo. Sino sa inyo yung merong mga trabaho ngayon? I would say, siguro ang pinakamagandang tanong is yung employed. Doon tayo sa employed. Meron kayong kontrata ngayon. You are under a contract. So whether work from home ka or pumapasok ka ng RTO, please type kung anong trabaho nyo in the comments. Okay, so we have a factory worker, meron tayong nurse, meron tayong mechanical engineer, CSR, insurance agency. Ibang klase, si Nico merong sariling insurance agency Employed by an insurance agency. Okay. So, marami tayong mga engineers, Si Jason din pala is also a mechanical engineer. Puro nakakalata na ako. Puro engineer ang mga natin. It's either healthcare worker or engineer yung mga nakikita ko dito. Meron a couple of in the IT industry. Meron mga consultants and Pero ayan na nga, ako nanggaling din po ako sa employment. Alam niyo naman yon. First and last corporate job ko, I was a pharmaceutical sales representative. In short, medrep, okay, of GlaxoSmithKline. Taga-benta ng gamot. Tawag sa amin minsan mga drug lords. Okay. Gamot na binibenta ko, antibiotics, okay, and also anti-allergies. So hindi ko alam kung familiar kayo sa Augmentin. Yan. Augmentin ng aking Sizal, Amis, Bactroban, so mga kung ano-anong mga anti-infection. So I was a medrep for 5 years and then nag-retire na ako sa corporate world. And nandun ako sa kabilang, kaya interested ako sa session tonight kasi nandun ako sa kabilang side, nung spectrum, which is, during that time, sinasabi ko sa sarili ko, kailangan kong mag full time para makatutok dito. Remember, I was trading, stock market. So wala pa yung crypto noon. And kahit stock market lang is, iniisip ko na, diba, ang stock market is 9:30 to 3:30, o 3 p.m. or 3:30, Pero sabi ko, merong thought at the back of my mind na kapag nag-resign ako at nag-full time, siguro mas maximize ko yung potential ko sa trading. So, kailangan kong mag-full time. Sino yung nakaka-relate sa inyo? Please type relate if meron ka rin ganong lingering thoughts. Please type FT if you are already a full-time trader. FT. So, mukhang meron ba? Si Coach Mary, ayan. Trivia lang guys, same company kami niyan ni Coach Mary. So, magkasama kami niyan ni Mary dyan sa Capitol Medical Center dyan sa may Quezon Avenue. Magkatrabaho na kami niyan dati pa, before pa ng trader development. So, trivia lang for everyone. So, ayun, nag-iisa lang ang ating full-time trader. And how about yung mga gustong maging full-time? Please type wannabe if you want to be a full-time trader. Wannabe. Please type wannabe. Okay. So meron din, marami din tayo So ngayon pupunta tayo dun sa kabilang side ng spectrum, yung thought na nagsasabi hindi mo kailangan maging mag-full-time trader para kumita, 'di ba? Sometimes hindi natin hindi natin ginajudge yung mga ganong klaseng thoughts. So, ayan ang isang rule natin for tonight. We just listen, we don't judge. Okay? So,
So pupunta tayo sa kabila. Ako, I will also want to learn sa magiging topic natin tonight kasi meron tayong guest, 'di ba? Trading RX ang sabi ko sa inyo, meron tayong guest tonight. And sige, pakilala ko sa inyo yung guest para hindi na tayo tumagal, ano. Ang guest natin is an associate manager by profession. He is a coach and a trader with 5 years of trading experience in the financial markets. He's on a mission to help and teach young professionals stock markets and crypto market trading as a vehicle to achieve their financial goals in a short span of time. So, i-welcome na natin Mr. JP Alarma. Mas kilala bilang Coach Japes ng karamihan sa inyo or ng kanyang accountability group na Big Boss, ibang klase si ano to, Vincenzo, ano? Vincenzo. So, JP, bumati ka muna sa mga nasasakupan natin, sa mga viewers and listeners natin. Milyong-milyong viewers and listeners sa mampanig ng mundo. Hello, Kap. And magandang gabi sa lahat ng mga kasama natin dito sa TDU. And of course, good morning and good afternoon din sa mga kapanalig natin na OFW. Yun. Ay, ibang klase. K-ring Okay, bigyan natin isang bagsak si Coach JP in 3, 2, 1, boom. Now, si Coach JP, mind you guys, noong 2022, he was able to achieve 522% portfolio performance. 2023, 114%. By the way, sino yung gusto ng ganun? Please type me. Para i-attract natin yung energy na ganyan, attract natin yung YTD performance na ganyan. And noong 2024, 300+%. Okay? So, last year lang yun. And this year, consistent pa rin, ano? And ito nga, meron tayong mga screenshots dito. Best month actually, yung 2024, was in November, ano? Ito in USDT na lang, ano? 8,700 USDT. Please type 8,000 kung gusto mo nang kumita ng gano'n in just 1 month. In just 1 month. Part-time trading lang to, guys, ha? In other words, meron nga ng full-time income. Meron na siyang full-time income as an associate manager, and then meron pang additional na ano, no? Nakakausapin natin to, si JP. JP, kamusta ang buhay ng kumikita? Okay naman, Kap. Masaya. Syempre, alam nga naman malungkot ka pa. JP, tell us something about your profession. Ano ba yung associate manager? And paano ba yung bigyan mo kami ng picture doon sa work mo, anong oras yung pasok mo, and usually yung ginagawa mo sa work? Sige, Kap. Ang pasok ko is actually 2 p.m. to 12 midnight. So nasa mid-shift ako. And madalas work from home yung setup ko. And twice or once a week lang ako required na pumasok ng office. So since nasa managerial level na din ako, so may mga tao na akong hinahawakan. So more on managing on people yung ginagawa ko, Kap. Ayun. Okay. Sana all merong mga taong hinahawakan. Diba? Pero lang, JP, pinapakalma lang kita. Medyo natawa ako doon. So, manager ka na pala. So, ngayon ko lang din nalaman na work from home pala yung setup nyo, and sometimes twice a week merong office. Saan ang office mo? Sa Mandaluyong, sa Pioneer Street. So, okay. Malapit ka lang din ba sa Mandaluyong? Yes, Kap. Lapit lang. Sa lang ako Pasig lang. Okay. So, mid-shift ito. Si JP. And by the way, meron ba sa inyong mga work from home? Please type WF H kung work from home ang setup mo. Nauso na tong work from home setup simula nung pandemic, ano. Parang na-realize ng mga companies na mas mura pala na hindi ka na nag-aano ng office. And na-realize na rin ng mga tao na pwede naman pala yung ganun. Okay. So naging and hybrid actually yung setup ni JP, ano. So let's talk about dito na tayo sa let's drill down kung ano yung naging journey mo. Kasi inaaban ng mga tao yung 300% performance. But before that, kamusta ba yung trading mo?
what does your crypto journey look like before nitong 300%? Or before ka kumita ng ano, kasi consistent by 500% ng 2023, then 2024 may 100+%, and then 2022 and 2024 100+%. 3 years ka nang palang consistent. By the way, bigyan natin ng isang bagsak ulit yan in 3, 2, 1. Boom, thank you. So sige, bigyan mo kami ng idea kung ano yung trading mo before. Yeah, sige Kap. Bali, ayun nga, noong 2022 and 2023, actually, na-achieve ko yung sa 2022, na-achieve ko nga yung highest year-to-date performance ko. And then, nasundan siya ng 100% last 2023. Pero kung kung i-compare ko kasi to dun sa current or dun sa trading approach ko right now, which is nag-start siya last year lang, and then yung year to date is mas maliit yung capital ko, and yung position sizing ko per trade nung 2022 to 2023, kasi more on scalper ako ng kape, kaya maliit lang yung position size ko nun. Pero yung years na yun, I was grateful, since ito kasing mga years na to is ito yung naging stepping stone ko para ma-build ko yung niche ko dito sa crypto trading. Okay. So basically, ang gusto mong sabihin is maliit pa lang yung portfolio mo doon sa 500%. Yes, as compared dito sa, bigyan mo kami ng ng figure. Gaano kaliit yung way back in 2022? Sige Kap, yung 2022-2023 nasa 2,000 USDT lang yung starting capital ko. And then yung position ko per trade is actually nagre-range lang siya from 20 USDT to 100 USDT. So max na actually yung 100 USDT. Tapos yung naging style ko doon is sell lang sa backstop or sell lang dun sa TP100. So basically momentum trading. Yes Kap. Pagka gumalaw na, sell on strength. Yep. Pero pag tinignan mo kasi sa daily chart, more on scalping yung move niya. Scalping. Okay, gets. And anong time frame? 5 minute chart? 5 minute RD yung mga tinitrade ko during that time. Ibang klase. Sino yung mga naka 5 minutes sa inyo ngayon? Please type 5M. 5 minute ang mga execution time frames niyo. Sige, pa yung mga nakaka-relate dito, mga scalpers din. Pero sa trading launch pa, tinuturuan ko na tong mga to na mag 1 hour and 4 hours which is ganun na rin yung ginawa mo since last year, JP. Ano yung nagbago? Ano yung nagbago? From 5 minutes, bigyan mo kami ng idea dun sa journey na bakit ka nag-shift to a higher time frame. Ayun, sige. Yung kasi, yung 5 minute RD, naging siya Ang na-realize ko kasi dito na parang stressful siya. Parang lagi akong pagod. Tapos meron pang time na kapag nagko-close ako ng position, pumuputok doon pa mismo pumuputok yung yung mga coin. So parang hindi ko talaga nakikita yung bigger picture. Kaya ayun nga, nag-transition ako to 1 hour time frame and then to 4H. Ganun yung naging progress ko. Yung 1 hour time frame, ito yung masasabi ko na parang sweet spot ko, kasi less stressed, and meron akong mas may control ako sa 1 hour compared dun sa 5 minutes. Kasi sa 5 minutes more on konting baksak lang is pwede kang makat na, or kung maliquidate yung kasi 5% move lang yun, di ba? Kapag yung 5 minutes ko kasi is naka 20x ako nun. So 5% move lang is liquidated na yon, or pwede kang makat kapag 1 to 2% pwede ka nang makat nun. So yun, nag-transition ako to 1 hour. Ayun nga. And then last 2024 around June is nag-attend ako ng RDMM, and doon ko natutunan yung 4H trading, which is for me ito yung parang mas gusto ko kasi although matagal yung hintayan, merong malaking reward, and then konti lang yung trades ko. Kasi dun sa 5 minutes, Kap, ang tendency ko that time is either mafo-FOMO, kasi
kapag nag-close ako, minsan pumuputok pa yung coin eh. So nako-FOMO ako and nag-o-overtrade ako. Ayun yung nangyari sa akin. Kaya ayun yung realization ko. Kaya ako nag-switch to other time frame. Okay. Hindi ba, paano nag-adjust yung katawan mo nun, yung mindset mo? From 5 minutes to, hindi ba naging mahirap? Hindi ka ba parang, ay, ang tagal naman nito. Gusto ko na ng mabilis na kitaan. Um, Tawag dito, kasi parang ano eh, na-experience ko kasi yung stress eh. Parang ako kasi Kap, hindi ko kayang humawak ng maraming coins. Hmm. So, for example, meron akong dalawa, tatlong hawak, hindi na ako mapakali nun. So, gusto ko kasi yung meron na akong focus dun sa isang coin, which is ayun yung nakita ko sa 4H, na parang pwede ko siyang hintayin ng ganito, kaya ko siyang hintayin eh. May patience ako doon na kaya ko siyang hintayin, tapos may maganda naman yung reward. So, kaya ka nakapag-scale up when it comes to your Yes. starting capital. Yung ano mo. Ngayon ba, JP, nasang from $2,000 2 years ago, Nung ano, magkano nung, yung naging starting capital mo this year? nung 2024 is ano eh, 7,000 yung naging starting. And More same lang than din more this than three times yung in ano in increase from year. 2,000 to 7K. And then this year ganun din. Yep. Okay. Ayos, pero meron kang mga isang buwan na ano, no? Parang DYM yun ah. Tama ba? Yung kasi Yung sa pinatranslate sa akin, November. Yep. November 2024, 8,700 USDT. So ibig sabihin, ano yun? DYM yun. In just 1 month. Yes, Kap. 4H. Interesting ah. Mamaya pakita mo nga sa amin. Guys, gusto niyo bang makita kung paano to mag-trade? Tingnan nga natin ano kasi alam niyo guys kung bakit? Alam ko yung karamihan sa inyo may pera. Alam ko yung pero for some reason mas gusto niyo mag-start ng mas maliit dahil parang ano siya eh. Ito yung tamang way, 'di ba? Pero hindi natin napapansin na ang tagal na pala ng ganon, hindi natin natatrack yung progress natin na parang minsan meron tayong question sa sarili natin na teka lang, last year sabi mo mag-start ka ng maliit and then bigla kang ilalagay mo na dyan yung pang-investment mo talaga na capital. Pero about 12 months na o 2 years na, hindi pa rin lumalaki yung capital mo. So, tingnan natin na kung paano mapa-work yung ganong klaseng system. Kasi at the end of the day, regardless kung 5 minutes or 4 hours, at the end of the day, ang tinitignan lang naman natin is kung kumita ka ba. This month, kumita ka ba? This year. Yun lang naman yung mahalaga. Tama ba, JP? Yes, Kap. Okay, so, dun tayo sa ano, no? Sa bagay kung 4H, yung time frame mo, parang hindi ka mayat mayang nag-check. 'Di ba? Hindi na masyadong naapektuhan yung work mo. Hindi ba nakakaapekto yung trading sa full-time job mo? Ayun nga, hindi naman siya nakaka-apekto kasi work from home nga yung setup ko, and anytime kasi pwede akong mag-open lang ng chart tapos kasi flexi time din kasi dun sa company ko. So as long as natatapos ko yung mga deliverables ko sa work at the end of the shift is okay lang, wala namang problema, wala namang conflict sa work. Kumbaga parang results-based, ano? Ganon. May mga tao kang hinahawakan. Yung mga words mo ngayon, JP, hinahawakan, pumuputok, ano ko eh. Parang akong kinakabahan eh. Teka, matatawa tuloy si Heinrich. So, meron ako ditong gustong itanong sa iyo. When it comes sa dati nabanggit mo yung nagte-trade ka 5 minutes lang, 5-minute time frame, and then ang dami mo masyadong trades. Paano mo ina-handle yung mga let's say yung mga losses? How do you handle yung losses? Dati at saka ngayon? Dati actually wala akong system or wala akong rules
on handling losses. Pero right now, ang hard rule ko is kapag nag-loss ako sa isang trade is mag-i-stop ako. The next day na ako magte-trade. Ayun lang, ganun lang kasimple yung rule ko, Kap. Ibang klase ah. Hindi ka na, isa pa. Gusto ko pa na isa. Hindi, Wala kang ganun. ang reason kasi nun is ayokong mag-build yung momentum of losing. So, hindi ko na i-allow na magkaroon ng ganun. Kasi, na-experience ko yun before eh. Parang, nag-trade ako, tapos, na-loss ako, tapos nag-trade pa ako, hanggang nag-build up yung yung losses. And ayoko nang ma-experience yun. Kaya, ayun yung ginawa kong hard rule. So, galing naman, napaka-disiplinado nung ginawa mo. Yung iba siguro pa, mahirap maintindihan yung ganong klaseng kasi, diba, kaya ko pa, isang talo pa lang, dagdagan natin ng isa, hindi joke. Kaya ko pa, isang trade pa, trade number 2. Pero yung reason mo is, ayaw mong ma-build up yung momentum of losing. Yeah. Bakit? Kapag ka na-build up yun, ano mangyayari? Masisira na kasing psycho pag ganun eh. So, mas matagal yung parang, yung kailangan kong magpahinga, parang gano'n, mas matagal. So, parang pinoprotektan mo yung may gano'n, cool down period. Yes. Pahinga. Kapag ka natalo ka, meron kang cool down period. So, dun sa, ano yung cool down period mo, bukod dun sa, kasi nabanggit mo lang kanina is oras lang. The next day, nakapag-cool down ka na. Pero meron ka bang specific na system sa pagko-cool down after a losing trade? Ayan, for example, meron akong trade ngayon. For example, nag-trade ako ng morning rush and then nag-cut ako doon. Stop trading na ako. Tomorrow na ako ulit magta-trade dun sa morning rush or if merong opportunity doon or sa evening rush. Oo nga. Pero yun lang, ganun lang talaga. Kumbaga parang use the application lang, close trading view, close buy. Yep. Wala ka na yung mga kung anong step by step. Kasi itong mga viewers and natin, listeners natin, baka meron kang mabigay sa kanila na step by step on how to, especially yung mga meron ding work. Kasi pwedeng material dun sa trade, tapos maka-apekto sa work, ayun yung gusto nating iwasan eh. Bukod sa pagko-close ng trading view at pagko-close ng buy bits. Kasi JP, you have to understand na is parang easier said than done yung ganong klaseng sistema. 'Di ba? Kailangan mong ipaliwanag sa amin na dun sa 24 hours na yon, meron ka ba bang ibang ginagawa? Sadyang ganun lang talaga. Kapag ganun, kasi magpo-focus na lang ako sa World Cup yung mga task ko. Kumbaga talaga, naka-detach ka dun sa trade. Tomorrow is another day. Ang mindset mo ba is protect your capital at all costs? Parang ganun ba yung mindset niya? Kung bakit mo nagagawa successfully yun? Yes, Kap. Kasi meron nagtatanong sa akin ng mga students kapag ka sa mga ganyan. And parang ayaw nila yung sagot na mag-stop ka lang muna ng trading. I-close mo lang yung parang naghahanap pa ng iba ng mga tips So binibigyan ko ng mga tips. Ba? Minsan sasabihin ko, maligo ka. Ba? Maglakad-lakad ka. Ganon. Matulog ka. Ngayon yung mga pang cool down Pero good to know na ganun lang pala siya kasimple. For some traders na pagkatalo, guys ito pakinggan nyo mabuti, isang talo lang to. Pumasok, na-hit yung cut loss, and tapos na for the day. By the way, ang cut loss mo ba is automatic? Kung pag may work ba, ano bang tamang pag-cut loss? Automatic? Manual ka ba mag-cut loss? Manual ako mag-cut loss. Meron kasi ako actually parang same lang to dun sa na discuss mo sa RDMM. Pero meron akong tinatawag na maximum tolerable breakdown point. Which is, ito is parang, ito yung kaya kong ipatalo dun sa position na yun. Kaya maximum tolerable yung tawag ko sa kanya.
Kasi yun yung parang kaya ng psych ko na ipatalo dun sa trade na yun. So, usually, ayun yung sineset ko. And then, pero ano siya, malayo siya doon. For example, naka-enter ako doon sa either sa midpoint or sa box bottom. Yung totoong cut loss ko is nandun sa below nung box, which is hindi ko siya sineset na automatic kasi pwede akong mahagip nung liquidity sweep eh. So ang sineset ko is yung maximum tolerable breakdown point, which is siya, malayo siya doon sa box na yun, which is kapag kinonvert mo siya is nasa 2% to 3% bar siya pag kinonvert mo siya. So ayun, pero yun, parang ginagawa ko lang yun para maprotektahan yung capital ko in case biglang bumaksak yung coin talaga. Hindi mo mapipigilan yun eh. So yung cut na ginagawa ko is kapag nag-confirm breakdown close dun sa box, ayun yung kapag nakita ko na yun, dun ko siya ikakat. Okay. So parang yung konsepto nun is yung circuit breaker cut loss. Tama ba? Yes, Cap, yung hard stop. Hard stop. Oh, dun sa mga TL, saka sa mga RDMM. Please type CB if alam niyo yung natatandaan niyo yung circuit breaker cut loss. Magkaiba siya sa totoong cut loss. Two types of stop loss points, the circuit breaker and the actual na cut loss. So in other words, manual mo ginagawa yan, JP. Buti nagagawa mo yan. Ano ba, nakatutok ka ba sa, ano bang work mo? Nasa computer? Nasa computer ako, Kap. Kaya pala. Paaltab-altab lang. So one of the, kumbaga, advantages ng work mo na pwedeng magamit parang nagko-complement doon sa trading na ibang career mo. Okay. Sige, gets. So napag-usapan na natin, how about pag-take ng profits? Paano mag-take ng profit ang isang merong trabaho? Meron bang fancy or special way? Kap? Sa TP100 lang ako or TP50. Doon lang naglalaro yung mga Actually, pag nakikita ko yung trades mo, napaka-consistent mo doon eh. How do you handle whipsaws? Kasi yung ganyan, ma-whipsaw yan na klase ng trading style eh. Alam ko yung mga listeners natin, ayaw nila na na-whip eh. Ayun, mag-wait lang ako ng another kasi yung setup ko is Russell Dazzle. So mag-wait lang ako ng another Russell Dazzle na mag-form ulit after ko mag-sell dun sa TP100. And then if maganda yung structure niya, i-trade ko yun. Okay. So, re-entry. How re-entry strategy, basically. Parang kung guys, napapakinggan niyo ba? Parang ang simple lang ng mga bagay-bagay para kay Coach JP. Ganyan siguro kapag napagdesisyonan mo na kung anong klaseng trader or trading yung gagawin mo. So simple lang, yung cut loss niya is just meron siyang maximum or circuit breaker or maximum tolerable risk, which is around 2 to 3% VAR ng kanyang capital. And ang kanyang exit strategy is simple TP100 lang. Tapos kapag meron pang magandang setup, re-entry na lang. Sa bagay kasi kapag 4H ka, matagal mag-form yung mga kandila eh. So makakapag-antay ka ng tamang entry. Hindi ka masyadong aligaga na mag-trade. Pero grabe na-realize ko from 20x biglang nag-transition to ilang yung leverage pa ngayon? 5x, Cap. 5x? Bang klase. Alam nyo guys, itong leverage, ito yung isa sa ito yung isa sa talagang, hindi ko alam, kalaban o kaibigan natin to. Pero parang based sa mga nakikita ko, parang most of the time, kalaban yung leverage. Meron sila yung option na mag-leverage. Dati sa PSE, wala naman kaming leverage. 1x. Ganun lang. Kaya medyo malaki-laki din talaga yung capital na nilalagay.
Ngayon kasi meron ako nakikita 75x. Meron mo 100x eh. Trading Bitcoin 100x. Ito 5x. And actually ito rin yung tinuturo ko ngayon sa Trading Launchpad, ano? Huwag kayo masyadong mataas na mag-leverage. Naalala ko yung sinasabi hindi ko lang kung si Warren Buffett yun. I read it years and years ago. When I was starting, sabi nung ano na yung leverage daw, ano yan eh, ayun yung wag na wag mong gagawin sa trading and investing. Nung napunta ako sa crypto, hindi ko makalimutan yung ano na yun, yung quote na yun. Kaya takot ako sa leverage. Ito, 5x, 8,000 or 7,000 US dollars with 5x and 4H. So far, ayun yung trading style na nakikita natin. How do you handle yung mga yung mga FOMO, yung mga missed moves? Kunyari, merong isang fast moving coin pero wala sa 4H yung setup. Paano, or meron kang way para i-trade yung mga ganong klaseng Actually, Kap, wala talaga akong proseso doon sa pag-handle ng mga mismoves. Pero kasi may natutunan kasi ako sa RDMM yung dinidiscuss mo right now, which is may mga trade pala kasi sa 1H na pwede kong i-take. Na after baka yan yung magpabagsak sa'yo, JP. Hindi kasi nung tawag dito, yung tinitignan ko yung mga trade ko last 2024. For example, yung sa 1000X. Na-trade ko yung 4H, no? Tapos nag-sell ako sa TP100. Pero ang laki pa ng minove nun. Pero na-realize ko kasi kung alam ko lang yung tinuro ni Cap ngayon, sana na-i-trade ko to. Ayun yung nasabi ko sa sarili ko nun eh. Ano yan? Anong concept yon? Yung kagabi? Tinuro ko kagabi? About swing trade? Hindi ka more on parabolic moving. Parabolic, Okay. Mabuti, pero relax lang Siguro, tingin ko naman, hindi ka naman ganun yung pa dalos-dalos pagdating sa mga ganyan. Kasi minsan tatakot na ako sa mga estudyanteng ganyan na may mga tinatry. 'Di ba? 3 years nang may tinatry, wala pa ring mapili. 'Di ba? Every time na may panibagong play, may itatry na naman. May nakitang bagong system, itatry na naman. Try ng try Parang try and try until you succeed, So, tingin ko naman, hindi ka mahuhulog sa ganung trap ng try and try kasi solid tong Guys, gusto niyo ba makita yung trading style ni JP? Yes or no? Paki-type dyan sa chat box. Tingnan natin to kung paano to mag-trade. Kasi so far yung mga sinasabi ni JP is pwedeng it's parang pwede nating isipin na normal lang pala. Nothing special pala yung walang trick in na pagsabayin yung trading at yung na parang sabihin ng isip natin, alam na natin. Pero it's a reminder na sinisimple lang yung mga bagay-bagay. Siguro ang difference lang talaga doon or ang pinaka-trick is yung discipline, Yung hindi greedy, hindi ka masyadong maghahangad ng sobra. Pero biruin nyo. Kaya nyo ba yon? Yung after one losing trade, hindi ka na pwedeng bumawi. Parang ganun eh. Bukas ka na babawi. Simple lang, Isang pasahero lang per day. Parang ganun, Isang bira lang per day ang pwede sa'yo. JP, paano pagka winning trade naman? Tuloy-tuloy lang. Ayun, Kap, tuloy-tuloy lang pag winning. JP, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Patingin nga kung paano ka mag-trade. Bigyan mo ako ng mga best trades mo. Tingnan natin. Yung 2024 Cup? O yung 2025? Sige, 2024 muna tayo. Share ako ng... 2024 muna tayo. So sige,
doon tayo sa nasa ang day ito. So what we're looking at right now is a 1-day chart dito sa left and 4H chart dito sa right. Okay? And meron tayong green and red arrows. Nasaan yung kandila sa 1 day kung saan ka nag-execute? Lagyan mo nga ng vertical line dyan. So guys, ito, the reason kung bakit natin pinapakita to is for those of you na merong work, kayang-kaya nyo rin to. Ito talaga yung pinaka-advisable na time frame. Huwag nyo nang pangarapin pa. I-shut down nyo yung ego nyo na gusto ko 5 minutes, gusto ko 10 minutes, gusto ko 15 minutes yung magiging ano ko. Ito, kumikita to ng malaki, ano, sizable. Mas malaki pa yating... JP, anong mas malaki? Yung kinikita mo na sa trading o kinikita mo sa work? Ano, yung sa trading, na ano ko na surpass ko na yung kinikita ko sa work. Biruin mo yun, no? Ibang klase. Sarap, ano? O sige. Mamaya tatanungin natin kung ano, no? Bakit ka pa nagwa-work? Pero dito muna tayo. Sige Kasi ka. vertical line. Lagyan mo yung vertical line dun sa 1-day chart. 1-day chart. Okay, ito. Oo. Para Ito. makita natin. Yung araw. Yun! So may black candle. Maliit na kasi yung ano eh. Nandun na kasi sa... Teka lang, paano ba ito papalakihin? I-replay mo na lang. Wala ka bang... Itutok mo na lang doon sa may ano. Ayan, Kap. O yan, sige, pwede na yan. O Ayan. tapos, doon yung entry. Ito kasi is more on retest of key level yung naging trade idea ko dito. So, nagkaroon kasi siya ng breakout dito. Ano siya? Line breakout. So, pag inano natin to, karoon siya ng line breakout dyan. And then, yung ano ko, yung niche ko kasi is stop and go sa daily and then Russell-Dassel sa LTF or sa 4H. So dito, ayun nga, retest, yung ano ko, buy on support, yung naging strategy ko dito, bali retest nung key level. And then, nagbilang lang din ako ng candles dito. So, ito yung 7th candle. And then, nag-sell lang ako sa TP100. Ganun lang yung trading ko dito sa 1000X. Sa Slurf. Teka lang. Sige. Teka lang. Bigyan mo kami ng time to process. Ito naman si JP, oh. Na-process pa namin eh. Mayroon akong mga tanong eh. Yung Okay. tanong ko kasi is i-aano natin. I-align natin doon sa topic natin tonight. So yung entry mo dito is ano to? 12:00 ng tanghali. Tama ba? Nagtingin kasi ako ng 15 minutes dito eh. Dito ako sa bali double bottom entry. Actually, Cap. Dito ako mismo nag-entry. Okay, hindi. 2:00, 'di ba ang pasok mo 2:00? Yes, Cap. Okay, so paano bang kailan ka nagtingin? Nasang candle mo to nakita? Kahapon, the day before or during this time din talaga? Okay. So ito kasi is nagkaroon siya ng 36.51% move na. So ang ginagawa ko kasi is hindi na ako nag-i-clear cap. More on tinitingnan ko lang yung mga high flyers saka yung mga top performers for the day. Tapos ayun yung minawatch, ayun yung pumapasok sa watchlist ko. And then ito kasi nag 36.51% move and then nag-breakout siya doon sa key level na pinindot ko. So pumasok siya doon sa sa watchlist ko. And then binantayan ko lang siya. Tapos Doon sa yung natutunan ko din kasi sa RDMM sa 5th and 6th candle, doon yung parang yung magandang entry kapag Russell-Dassel. So hinintay ko lang magkaroon ng 5th to 6th candle. Parang ang ginawa ko doon, naglagay lang ako ng alert na sa time yung ginawa kong alert. And then nung nandun na siya sa ano sabihin nun? Nag-alarm clock ka? Parang ganun? Parang alert sa time.
Hindi Kap. Naglagay lang ako ng alert dito. For example, ito. Sa time. Pucha. Pucha. Teka lang Pwede pala Alert, add alert, ganun lang. bagong learning. Naka-replay mode lang pero pwede yung maglagay ng alert. Guys, narinig nyo ba yun? Bigyan natin ng isang bagsak. In 3, 2, 1, boom. Sabi ko na nga ba, ang breakthrough ko tonight. Pwede nga pala yun, ano? Ito, kasi sa TradingView, any tool, any line, any ano na ilalagay mo dyan, pwede mo lagyan ng alert. So ito, vertical line yung nilagay na alert. Pwede nga pala yun, ano? Napaka ano nun insightful at napaka smart nung ganong klase, ano? Para hindi ka hindi ka premature na bumili, ano? Alert sa time. So, maglalagay ka ng vertical line. Let's say, for everyone's, everyone's guidance. So, kunyari, dito sa price na to, wait lang, bakit kulay white? Nung nandito pa lang yung chart, alam mong bawal pang bumili dyan. Tama? Yes, Kap. Yung bilog, JP. Tapos, naglagay ka ng vertical line dun sa oras, which is, alas 4? Dito sa alas 4 ka naglagay ng vertical line? Yes, Kap. Tapos, in-alert mo. Para makita mo yung chart kung ano ng itsura after alas 4. Yes. Ibang klase Gusto ko yun Bigyan natin ulit ng isang bagsak, guys. In 3, 2, 1, boom. Pwede nga pala yun Oo nga, no? Very wise. Very smart. Sige. In other words, before ka pumasok, anong oras ka ba nag-chart? Ito, kailan mo ito nakita? Na paggising mo? Yes, Kap. Ano to alas 8 to. Gising ka na niyan? Ano to? Yes. Ano lang, ang ginagawa ko kasi, di ba may morning rush. Gigising lang ako doon. Actually, 7 a.m. Titingin lang ako ng chart. Titingnan ko kung merong play. Tapos tulog ako ulit. Ang ginagawa ko. Maglalagay lang ako ng alert. Mga alert. Ibang klase, madiskarte Guys, may gumagawa ba sa inyo nun? Please type me. Please type me. Narinig nyo ba yon? Natutulog, tapos naggigising ng alas 8, titingin sa market, kapag ka meron nakitang maganda, mag-a-alert. Tapos back to tulog. Kakaiba, no? Nakakagawa talaga tayo ng paraan kapag ka gusto natin Pero maganda yung tip na yan kasi sasabihin ko yan doon sa mga nagtatanong kung paano daw ba pagsabayin yung trading at yung work kasi marami tayo niyan. And then pumasok ka na dyan tapos nagtrabaho ka na. Yes, Kap. Kasi nandito yung pasok mo Ito, naka-shift ka na niyan. Alas 2. Yep. Tapos ano yan, binabantay-bantayan mo lang every 4 hours. By the way guys every 4 hours ang kandila na yan. So, ano kasi ako meron akong tawag ito. Mayroon akong laptop for trading tapos meron akong iba yung laptop ko for work kasi naka-block din yung mga yung mga Bybit. So hindi ko ma-open din. Ibig sabihin mayaman yung company nyo. Kapag ka multinational company ganyan na nabablock yung yung mga apps. Google, Chrome. Yeah, so ayun Naka-block lang. din. Ano yun, Kap? Yung Naka-block din yung mga Google. Ganon, yung mga Chrome. yung mga Gmail naka-block din. Talagang pure work So meron ka second laptop. Ayun naman yung isa sa siguro downside ng kapag ka meron kang full time. Minsan may mga companies na stricto. Kailangan mo bumili ng panibagong laptop for your trading. So take note niyo 'yan. So ito, dalawang naka-open na laptop sa harapan mo, parang ganon. Yep, naka-open lang siya. Bang klase. Tapos ilang araw yan? Ilang araw mo hinawakan yan? 1.5 days to, Kap. Guys let that sink in.
Yung iba sa inyo, gigil. Gustong kumita agad in 15 minutes. Kasi, bakit? Yung mga marketeers kasi ngayon, yung mga nagbebenta ng mga courses, ganun yung ano nila eh. Ganun yung pinopromote nila. Kaya nahahype kayo eh. Na parang natetempt kayo sa ganung klaseng mindset. Hindi nyo alam na nalalason na yung mindset nyo. Na parang, ano yung usual na mga makikita natin sa social media, sa YouTube. Na join this course, and earn in less than 2 hours, earn in just 1 hour, 'di ba? Mga ganun na hindi natin napapansin na binibigyan na natin yung trading ng requirement na kailangan ganito yung maging trading style ko. Kumita agad ako in just 15 minutes. In doing so, kakailanganin mong magpunta sa 5-minute chart, 3-minute chart, 1-minute chart. Dito, try mong i-master yun. Ito, parang hindi pa pwede sa'yo, JP, yung ganun, na, sabi mo nga, na-stress ka siguro, ayaw mo ring mapanot. Agad-agad, ayaw mo tumanda ng magkaroon ng uban. Kaya napunta ka ulit dito sa 4 hours. Yes, Kap. I want you guys to understand and to sink in na every candle dyan is 4 hours. Hinold niya for 1.5 days. Again, babalik tayo dun sa pinakauna. Ano bang mahalaga? 'Di ba? Kumita ka at the end of every month? Or makatrade ng mga mabibilis, maraming trades? Meron kaming palagi sa RDMM na gusto mo bang mag-trade o gusto mo bang kumita? Pumili ka lang. So ito 4 hours time frame. Bigyan mo pa kami ng isang example, tignan ko kung gaano ka consistent. Joke na, bigyan mo another example. Sa 2024 pa din, Kap. As doon tayo sa 2025. Sige, tignan natin kung Ito yung sa 2025.